State of the Nation. Lagpas 1 kilometro ang taas ng napakakapal na abong ibinuga ng Bulkang Canlaon ngayong hapon. Ayon sa Canlaon Volcano Observatory, kumonti ang sulfur dioxide emissions o inilabas na asupre ng bulkan sa mga nagdaang araw, kaya ito pumutok. Hindi man daw ito may tuturing na major activity, dapat pa rin daw maging alerto lalo't posible pa rin itong sumabog. Nananatili sa Alert Level 3 ang Canlaon. Opisyal nang idineklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng rainy season. Sa iba't ibang bahagi ng bansa, matindi ang epekto ng masamang panahon. May report si Joseph Moro. Kaninang takip silim, bumuhos ang malakas na ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila gaya sa Quezon City. Nitong nakalipas na 5 araw na obserbahan ng Pag-asa ang mga kalat-kalat hanggang malawak ang pag-ulan bunsod ng habagat. Kaya ngayong araw sinabi ng ahensya na panahon na ng tag-ulan sa western section ng Luzon at Visayas. Sa norte nga naging maulan ng weekend gaya sa Baguio City na di lang nakaranas ng mahinang ulan, nabalot pa ng makapal na hamog o fog. Nagka-landslide naman sa bahagi ng Villaverde Road sa San Nicolas, Pangasinan dahil sa patuloy na pag-ulan. Isang lane lamang ang nadaraanan at patuloy ang clearing operation. Biyaya naman ng ulan para sa ilang magsasaka sa Lawag, Ilocos Norte dahil napatubigan ang kanilang mga sakahan. Tumagal naman ng halos 1 oras ang malakas na ulan sa Nueva Ecija nitong Sabado. Ayon sa Pag-asa, patuloy na nakakaapekto ang habagat sa Luzon. Paalaala nila pwede pa rin magkaroon ng monsoon breaks kaya posibleng may ilang araw o linggo na walang ulan. Localized thunderstorms naman ang patuloy na nararanasan sa iba pang lugar sa bansa. Sa boundary ng New Bataan at Maragusan sa Davao de Oro, nagdulot ng mud flow at landslide ang malakas na ulan. Patuloy ang clearing operation. Sa Dato Unsay, Maguindanao del Sur, magasa ang baha sa Barangay Meta kahapon. Ulan kagabi ng malakas. Binahari ng ilang bahagi ng bayan ng Ampatuan. Para naman iwas baha ngayong tag-ulan, puspusan ng paglilinis sa isang creek sa Cagayan de Oro City kung saan tumambad sa mga taga-LGU ang mga nakabarang kahoy, dahon at basura. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tag-ulan man o hindi, laging paalala ng mga otoridad na mag-ingat sa paglangoy para iwas lunod. 2 magkahiwalay na insidente ng pagkalunod ang naiulat sa Cagayan at Ilocos Sur. Yan ang report ni Mark Salazar. Inabot ng mahigit 10 oras bago natagpuan ang bangkay ng isang lalaki sa laot ng Barangay Pinipin sa Santa Cruz, Ilocos Sur. Batay sa investigasyon, nalunod ang 14 anyos na biktima matapos tangayin ng malakas na alon. Nakaligtas naman ang 2 niyang pinsan. Nung naliligo sila sa dagat, talagang sobrang lakas ng alon, taas malakas yung current, kaya siguro nangyari itong unfortunate incident. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunan ng pahayag ang kaanak ng biktima. May magtsuhin namang nalunod sa Chico River sa Santo Niño, Cagayan. Ayon sa mga otoridad, unang napaulat na nawala ang 17 anyos na babae. Hinanap siya ng kanyang tsuhin, ngunit maging siya ay nalunod. Nakita ang katawan ng pamangkin malapit sa Namukayan Bridge. Mark Salazar nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bakuna pa rin ang pinakamabisang sandata sa nakamamatay na rabies. Sa San Lazaro Hospital, dumagsa ang mga nais magpabakuna. May report si Marisol Abduraman. Isang marahil ang rabies sa pinakamasahol na paraan ng pagkamatay. Ang pagdurusa ng pasyente nito, dala rin sa alaala ng mga mahal sa buhay. Matapos ang magkasunod na ulat ng mga ginupo ng rabies kamakailan, dumagsa sa San Lazaro Hospital sa Maynila ang mga nais magpabakuna kontra rabies. Gaya ng 6 na taong gulang na batang nakalmot ng alagang pusa sa gilagid at batang edad 11 na nakagat ng alagang aso sa kamay. Karamihan sa mga pasyente ay totoong may kagat o may kalmot. Nitong mga nakaripas na 2 linggo, meron din kaming porsyento ng mga pasyente na dahil sa napanood nila, naalala na lang nila na nakagat sila. Ngayong taon, may 15 ng kaso ng rabies sa San Lazaro, habang sa buong bansa, 124 ang naitala ng DOH as of May 17.
Nervous system ng tao ang inaatake ng rabies virus. Kapag umabot na ito sa utak, lalabas ang mga sintomas tulad ng lagnat, pananakit ng ulo at panghihina. Gayun din ang pagkatuliro, pagdedeliryo, paglalaway, hydrophobia o takot sa tubig at aerophobia o takot sa hangin. Depende yan kung gaano kalakas yung virus. Kung yung immune system ng pasyente ay mahina, syempre mas mabilis. Kung gaano kalapit sa utak at sa spinal cord. Kung gaano kalalim yung sugat. 1 hanggang 3 buwan ang maaring incubation period ng rabies virus. Pero may pagkakataong inaabot ng 16 na taon bago lumabas ang mga sintomas. Once na meron ng simptomas yung mga pasyente, wala nang kahit na anong bakuna o kahit na anong gamot na i-epekto. Sigurado ang kamatayan. Payo ng mga eksperto, kung makagat, makalmot o madilaan ng hayop, agad magpabakuna at tiyakin makukumpleto ito. Dapat din pabakunahan ang alagang aso o pusa. Mahalaga rin ang responsible pet ownership nang mabawasan ang mga aso at pusang napapabayaan sa kalsada at hindi bakunado. May mahigit 13 milyong stray dogs and cats sa buong bansa, batay sa datos na lumabas sa pagdinig ng Senado noong 1 taon. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakaburol na sa Pilipinas ang pumanaw na Pinoy mountaineer sa Mount Everest. Ayon sa kamag-anak ni Engineer PJ Santiago na si Carl, nagpapasalamat sila sa mga tumutulong na may uwi ang labi ng kanyang pinsan. Nakasama ni Engineer PJ si Carl bilang base camp support staff. Sabi ni Carl, plano raw ng pamilya na ituloy ang advokasya ni Santiago gaya ng pagkakaroon ng malinis na tubig at pagtutulong sa mga batang may cancer. Nitong Abril, tumulak si Engineer PJ pa Nepal kasama si Carl para akyatin ang Mount Everest. Pero hindi siya umabot sa summit. Sa Camp 4 siya huling nakitang buhay. Direktiba ni bagong PNP Chief, Police General Nicolas Torre III, na paramihan ng maaaresto ang mga pulis sa kampanya kontra droga. Ikinaalarma ng Commission on Human Rights. Ayon sa CHR, dapat maglabas ng malinong na polisiya si Torre na ang paghuli ay hindi nakabatay sa numero, kundi naaayon sa tamang proseso. Iginit naman ni General Torre na dapat nakasusunod sa batas ang pag-aresto. Wala rin daw papatayin sa mga aarestuhing sospek. DPWH, rerepasuhin ang plano sa EDSA Rehab matapos iutos ni Pangulong Bongbong Marcos na ipagpaliban ito ng 1 buwan. Ayon sa DPWH, aaralin nila ang teknolohiya para paiksiin ang rehabilitasyon at maisaayos ang trapiko. Defense Secretary Gibo Chodoro, tinawag na propaganda ang talong na nagpakilalang opisyal ng Chinese military sa posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Malaysian Prime Minister Anwar mentioned he advised your president to engage dialogue and communication with China. So will the Philippines follow his advice, or does the Philippines intend to act as a proxy for external powers? The United States is selling more arms to this region and setting up more military bases in the Philippines. Are you concerned that a proxy war in Asia might be launched? Thank you for the propaganda spills disguised as questions. I would like to reiterate that the Philippine position on the West Philippine Sea is caused, no doubt, by the overreach of the Chinese Communist Party, of which the most glaring evidence is the 9, 10, or 11 dash line that has absolutely no basis in international law. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa pagbabalik sesyon ng mga senador ngayong araw, pinagdebatihan kung pwede nga bang tumawid sa 20th Congress ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May report si Jonathan Nanda. Imbes na ngayong araw, inusog sa June 11 ang simula ng impeachment proceedings sa Senado laban kay Vice President Sara Duterte. Doon ipipresenta ang articles of impeachment, magko-convene ang impeachment court, manunumpa ang mga senator judge at maglalabas ng summons para sa kampo ng biset prosekusyon. Batay sa naunang timetable ng Senado, sa July 30 mag-uumpisa ang impeachment trial. Pero sabi ni Senate President Chis Escudero, hindi namin pwede o kayang i-bind ang 20th Congress. Halimbawa, pwedeng sabihin ng 19th Congress, tatawid yan. Pero ang pasya ng 20th Congress, hindi tatawid yan.
at i-dismiss nila. Desisyon palagi ng plenaryo ang mangingibabaw sa anumang usapin. Pinagdebatihan nito kanina ng mga senador para kay Senate Majority Leader Francis Tolentino, functionally dismissed na ang impeachment ni Duterte. Aniya, batay sa mga desisyon ng Korte Suprema, lahat ng legislative at investigative duties ng Senado natatapos kapag nagsara na ang Kongreso. We cannot carry unfinished proceedings into the next Congress. Allowing the 20th Congress to take over this trial would be ultra vires or beyond our constitutional power. Kontra naman si Senate Minority Leader Coco Pimentel. May SC decision din na nagsasabing hindi bahagi ng legislative function ng Senado ang impeachment. The section in the Constitution which speaks of impeachment is found in Article 11 under the title Accountability of Public Officers, and not under Article 6, which is titled the Legislative Department. Jurisdiction once acquired is not lost but continues until the case is terminated. Si House Speaker Martin Romualdez naman naniniwalang dapat igalang ang desisyon ng Senado tungkol sa impeachment. Yung impeachment complaint ay nasa Senado na. So we leave it to their sound discretion as to how they want to proceed and conduct, no? Pero tingin ni Congresswoman-elect Laila De Lima, nilalabag ni Escudero ang konstitusyon sa pag-usog ng impeachment proceedings. There's always been my position that is clearly violative of what the Constitution says. Forthwith is forthwith. Tsaka ilang beses na yan nadidelay. Hindi, pero may karapatan sila na iakyat yan sa Korte Suprema kung tingin nila nilalabag na ngayon sa ligang batas. Kanina nagpulong sina De Lima at iba pang naghain ng impeachment complaint para sa susunod nilang hakbang. Jonathan Andal nagbabalita para sa GMA Integrated News. 2 linggo na lang, pasukan na. May mga maaga nang namili. Lalo't mura pa sa ngayon ng school supplies at mga pambaon. May report si Oscar Oida. Gusto mo bang makamura sa uniforme at school supplies para sa pasukan? Divisoria is the key. Notebook, papel, lapis at ballpen, pati mga bag at uniforme. Ngayon pa lang, may mga maaga nang namili. Mag-school na din yung bunso. Yun, sa mga hinati-hati ko lang po. Ito mga 10, sa mall na po mga 30, ganun. Nagtitipid po bilang nanay. O kaya'y nagsukat ng uniforme para sa anak. Kasi kasama yung anak ko nasa bakasyon pa po nasa lola niya pa po Ang diskarte ng iba, maramihan ng pagbili para mas malaki raw ang discount. Kahit na piso lang yan o kaya 2 piso, 5 piso, napakalaking bagay na po. Nagsulputan na rin ang mga nagbebenta ng school supplies sa downtown Iloilo City. Pero hindi pa raw ito ang inaasahang dami ng mga mamimili ngayong pasukan. Ilang magulang sa Dagupan City naman ang maagang namili ng gamit pang eskwela. Para hindi na po magastos yung pera. Payo ng DTI para mas makatipid. Make a list and stick to it. Kung ano yung nasa listahan natin, yun lang yung bilhin natin. May price guide din ng DTI para bantayan ang presyo ng school supplies. Tiyak din ng DTI na walang taas presyo maging sa pagkaing karaniwang baon ng mga mag-aaral. The usual sardinas, cup noodles, mayonnaise, asukal, kape, itlog, tinapay. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. O eto ha, tested and proven ko na to. Michael V. nagbabala sa isa raw fake endorsement niya na ginagamitan ng deepfake video. Paalala niya, maging alisto, huwag magpaloko. You're my best friend. You still are. I hope you don't forget that. Mikey Quintos naging emosyonal matapos alokin ni Mikoy Morales na maging best woman sa kanyang kasal. Oh, okay. I will be your best woman. Ang co-star naman ni Mikey sa Slay na si Julian San Jose ni-reveal ang kanyang dream wedding. Gusto ko simbahan. Kasi very traditional din kasi yung pamamaraan ng pamilya ko .
Glyza De Castro ipinasilip ang Sangre Perena look mula 2005 version ng Encantadia. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kahit tagulan na, pwede pa rin namang gumala. I-level up din ang staycation sa mga scenic spot outside Metro Manila na sulit para sa glamping experience. G tayo dyan kasama si Ian Cruz. Imagine staying inside a geodesic dome. Merong ganyang glamping site sa isang camping farm sa Silang, Cavite. Kasya ang 8 tao. May outdoor pool at kumpleto sa gamit. Walang ingay from the city. So, very fresh lang yung hangin. Parang compromise siya between adventure and comfort. At kung fan ng samgipsal, sakto ang kanilang lettuce farm. Sariwang lechugas. Kung gusto naman ng communal bonfire areas at open space para makapag-meditate o yoga, merong glamping sa Cavinti, Laguna. Nakakalat sa paligid ng lawa ang mga rooms made from container units. Masarap lang makipagkwentuhan habang nagbo-bonfire kayo sa gabi, catching up, reconnecting. Ang campsite, perfect sa nature lovers. Lalo't pinopromote dito ang ecotourism. Simpleng kape sa umaga at stargazing sa gabi. Overlooking view ang hatid ng Airstream-inspired camping na ito sa Batangas. Dahil nasa tuktok, di pwedeng palampasin ang view mula sa infinity pool o sa duyan. Off-the-grid trip ang offer nila rito pero guarantee daw ang comfortable stay. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.